pupunta po ako dito hanggang mga susunod-sunod po nating meeting. Tayo po ay naghanap po ng problema. Tapos katulad ko na sinabi po, isusubukan po natin siya solusyonan or mapabuti po para po sa ating kalusugan. At yun nga po, pagkatapos po natin bumuo rin po ng plano, di ba po nagkaroon po tayo, tinanong po kita last week kung ano po yung gusto niyong malaman, ano po yung gusto niyong matutunan. Tapos po, bumuo po ako ng parang mga gagawin at saka po ito pong health teaching po. Ayan. Ako po ay sobrang saya dahil finally nandito na po tayo, malapit na po tayo matapos at mag-i-implement na po tayo ng ating mga gagawin. Pag-uusapan po natin yung mga about po siya sa kalinisan at sa pangkalusugan po na para po sa ating tahanan. Alam po po bilang isang family, bilang isang pamilya, may kanya-kanya po tayong mga gawain, di ba po? May kanya-kanya tayong roles. Ikaw po, Nanay Nelly, nandito lang po ikaw sa bahay. Ano po yung usually natin ginagawa? Naglilinis, nagluluto. Tapos ito pong si Virgie is, syempre po malapit na ulit yung pasukan. Kaya po babalik na po siya sa school at mag-aaral. So, may mga kanya-kanya tayong responsibilidad na minsan is hindi na po natin napapansin yung mga ilang bahagi po dun sa loob po ng ating tahanan. Kaya po, yung hindi natin nakikita yung mga maliliit na kalat, yung mga bukas na balde, or yung mga bukas po na mga lalagyan, is malaki po pala yung problema na binibigay sa kalusugan. At kunyari po sa isang tingin, normal lang po siya, pero yun pala po, tinitirahan na po siya ng mga lamok, ng ipis, ng daga, yun. So, marami po pala pwedeng manirahan doon na pwedeng maging sanhi ng iba't iba pong mga sakit tulad ng dengue, diarrhea, yung mga na naglilid po sa mga ubo, sipon, ganyan po. So, kaya po yung topic natin ngayon is gumawa po ako ng PowerPoint. Yan. Tinaytalan ko po siya, pinamagatan ko po siya. Kita niyo po ba? Walang takip, walang please. Let's fix that please. At ibibigay ko na lang rin po yung aking ginawa rin brochure. Yan. So, pwede natin, ano po, pupunan. Yan. So, bakit po ba ito yung naging parang pamagat ng ating topic na yun? Kasi po, dahil po kapag yung mga nakabukas po tayo ng mga lalagyan, kapag po hindi po natatangkad yung mga basura, kapag po naglalag sa kusina, is wala tayong, kumbaga, peace of mind. O diba kapag po may mga nakikita po tayong kalat, minsan, kapag magulo po yung bahay, magulo rin po yung ating isip. Diba? So, kasi po, doon po, parang iniisip mo siya, parang naguguluhan ka rin sa paligid mo, tapos iniisip mo baka po magkasakit yung isa pong miyembro sa inyong family. Kaya po, ngayon is, ito po yung ating magiging pag-uusapan po ngayong araw. At sa bandang huli po, tayo po ay gagawa po ng parang checklist ng mga gagawin po natin para yun po yung parang magiging susundan nyo po sa mga susunod ng mga linggo. Kaya, yan po. Ngayon po, magsisimula po tayo sa ating talakayan. Yan, ibabahagi ko po sa inyo ang ating layunin. Yan, or objectives ngayong araw. So, para po ito pong mga objectives na to, yung mga layunin na to, para po tayo makabuo ng isang plano para po sa ating bahay, para po sa problema po natin. Yan. Una po is maituturo ang mga pinagmumula ng vectors tulad ng lamok, ipis, at langaw. Aalamin po natin kung saan sila mga nagtatago,
bakit po sila nananatili sa bahay, at kung ano yung mga sakit po na dala nila. Pangalawa po is makakagawa po ng checklist sa mga gawain sa kalinisan. Yan, gagawa po tayo ng isang checklist na kung saan ang bawat miyembro po ng pamilya ay magtutulungan po sa susunod. Tapos titignan po natin kung ano po yung mga roles yan or mga dapat nilang gawin. May kanya-kanya tayong responsibilidad na gagawin para po sa kalinisan ng bahay. Sumunod po is makakabuo ng makagawa ng plano para sa isang linggong kalinisan ng tahanan. Yan. Ang gagawin po natin is kung ano po yung listahan po natin ngayon, ilalagay po natin siya kung saan po madaling makita, kung saan po madaling makita po sa bahay, kunyari po sa pader, sa pinto, para po malaman natin kung may progress yung ating Dito maraming agad yan, yung ng aso. aso po. Oo nga po eh, may mga Kaya mga pinapata. hmm, Yung sa pipilian, nagkatabi mo. oo nga po. Pero di ba po, eto po yung hindi nyo naman po sila alaga, yung mga napasok po Tapos, kaya nga po, isa rin po yun, yung mga pwedeng pag-ulang. Yan. Tapos po dito, uli sa ating objectives, makapagpapakita ng tamang pagsasagawa ng gawain sa kalinisan. Yan. Katulad po ng tamang paglilinis, tamang pagtatapon ng basura, tamang pagtatakip ng lalagyanan ng tubig. Yan. Gamit po ang demonstration po mamaya. Yan. Katulad po ng nabanggit ko kanina. Yan. Bago po tayo magsimula talaga, tayo po magkakaroon ng parang maikling kwentuhan. Yan. Magtatanong, may question lang po ako na hinanda dito para po malaman po natin kung ano po talagang estado ng ating pangkalinisan dito sa bahay. Yan. Ang unang tanong ko po is, ano po ang ginagawa ninyong mag-anak tuwing naglilinis kayo ng bahay? Pwede niyo po bang i-share kung kayo po ba ay may kanya-kanyang mga gawain? Or naglilinis po ba kayo ng sabay-sabay? Ganyan. ako na. Ikaw lang po. Yan lang kasama dito. Hindi yung pagkaitabi. Ay, kapag gabi lang po si Merly. So, kayo lang po talaga yun. Ako na yung tigil mo na. Tigil mo na. Tapos, sa gabi, pag matulog, inamak ko niya yan sa inyo yan. Napamakos na yung baso niya. Kasi kung baka sa amin, parang marumi mo ang tingin ko sa buong araw mo. Opo. Ganun. Tapos na yun ko na kasi yan, nililip ako ganun. Tapos, ang mga pinggan sila, kasi pag naubos na yan, pag nalinis na yan lahat, Tulog. So, bago po talaga matulog, dapat malinis. kaya lang na, nung una, nagatakip ako dyan, nung lupa ang bahay namin, sa kanila, Opo. natakpan ko ng, yung may lapakin ng bata na malaki, ganun yung natutupid na. Ngayon, hindi ko na nagagawa yun. Takpan, kutsara, yan. Nagagalit yung isang anak ko na, bakit tinatakpan na yung kutsara? Hindi paano na makakuha yung takip. Sabi ko, sige, tanggalin mo na yan. Damit lang naman kasi. Yun lang ito lang yung gusto ko. Isak pa ko ng tanda ko lang. Alam kasi mag-upo sa ito na po ng tanda. Ito, gabi. Ang hapon ako ng gusto. Ito hapon ako ng ito yung nag-upo. Kasi ito na nag-video ako. Ito yung gabi na nag-video ako. Ay, ewan ko, siguro ay parang ano pa ba yun? Yun, sakto.
kasi ako ng ganyan. Tagal na ako makatulog. Siguro, nakatulog ka din sa Opo. kaya lagi na yung matagal ko. Sa puyat siguro. Isa kung ano pasok sa isip. Lalo na kung walang pera, ganyan, may gusto kang bili. Pabili na yun, ang mga bili. Kaya may mga bili na ano. Iisip niya kasi may mga pamilya. Ito lang talaga na ano ko sila magbigay kayo ng isang libo sa akin kasi yun lang. Baka na kami tulong sa akin. Ay, 8,000 na yung ubos din na natin. Ay, Dami na ito. Mabintanan ko. Sige, ako. opo. Nagawad. Kaya lang, tapos ano yun, ubos na ang akin. Wala rin na sila. Munti ka mo na kabila ko na kulatin ka man dito. Kasi sila ko na sa ano. Hindi naman ako. Kaya lang, siyempre ko na hindi mo nila yun. Sabitan nila ako ng kain naman ako. Kaya kung minsan sabi niya, ano, nag-aluto ka pa dyan? Sino may nalutuan mo? Mag-iita na lang yun. Alam naman niya yun na kahit kailan ba niya yun kasi ayun lang. Yun ang yung mga pinabati ako sa buti ng isang karaapan ng sa Opo. nauna ako titahan eh. Pinala ko yung talagang titahan. Mamalik-malik kasi ako mag-sukli din. Ay mabuti ko yung nasuklian mo ay marunong bumalik. Ay kung hindi magbalik na sobrang sukli mo, ay yun ay. Kaya titahan ko ay parang mabubuhay at tinapos ko na yun. Sabi ko na, tapos na. Pag mawala ako ng pera, gusto ko may bili ng mga kaya nga yung expose na yun kasi yung someone ayaw ka kapitiran estudyante sila siyempre yung pagdaanan nila yung pera sa mga galing ng estudyante. Ako kayo lang ako pa lang sabi nga niliwag sa akin kung ano pa gusto ka ng ako pa nandito na sa isa. Sabi ko nakasama. Yan si Bergie, estudyante niya. Si Bergie, sabi ko yung nakasama ko dito. Sa araw, kung saan niya sa bahay niya. Kapinsan niya. Pagkabilang dito sa akin. Kaya sabi ko, kung isa na dito, tapos na ang pag-uupo. Sabi ko, saan po natapos ang pag-uupo? Sa langit. Sumagot sa langit. Tinatanong ko sa sino kami sa lawak. Ako, sabi na, hindi pa po tapos. Walang pag-uupo sa langit. Dito ang pag-uupo sa langit. Magkakiniwala na pag-uupo sa langit. Di ba ako na nagkakalago? Siya agad at siya ikalabas sa isa. Ibig sabihin, pag-uupo niya, hindi pa. Ang pag-uupo talaga, mamamatay tayo, nakalito mo ito sa amin. Hindi pa lang ako pandinig mo. Pero busos talaga, busos na. Bago pa lang ako nakapasa na kay Bob, nakinig ako na tinatawag ko sa pangalan ko talaga. Ang gawa ko ay yung lahat ng unan, tinakpan ko yung tainga ko, lahat ng panig, yung talokbog ko, mga gumata, hindi ko paninig yung pusos na, kung magkakagapat na katatakot, pusos na, sabi ko, tubig na, tawagan, mas yun ko pa, tinatawag, tinatawag ka na, huwag ko na sa ano mo, sa dulo mo, yung nalap mo ay, yung mga santos-santos lang,
sila may mga pamilya. Opo. Yan nga. Kung pista ko Pasko naman, maswerte na kung may magdalaw sa atin na isa. Pag wala, magdala na lang nila ako. Ano sana makarating pa ng tao ang ito, ay ito, ano, maswerte ko. Marami po. Sabi ko, baka marami pang papala na. Yes. Opo. Eh, kaya naman ako, pinita mo ko yun. So, bali, mag-isa lang po kayo. Yan, umalis na dito yung apo ko, umuwi na sa mga ipunta. Bukod po kay Virgie. Oo, ay hindi sa talaga dito na may dito sa tayo sa akin. Ang Sabado po may dito yung doon. Pero pag may silang subject na dapat gawin sa ano yan, sa PCIC, engineer kasi yun. Kasi siya. Tapos yung paano mag-ulit naman sa pagkakaroon sa PCIC. Pero umuwi na sa tapos kaya, hinintay na lang niya yung mga kaklase na nakahuli. Yun na lang hinintay niya para sabay-sabay sila mag-graduate. Ngayong August yan. Ay. Ano po, graduation na. Siguro yun. Isa pa po, ano po ang parte ng bahay ang madalas mong nililinis? Dito sa kwarto sa loob na yun. Saan po? Ito lahat yan. Lahat po talaga. Silimpan, kasama ng si Baby na Opo. lalo kung malapit ng December, kami lahat yan. Huwag din ang tabi. Tapos ang kasama, kasi araw-araw lang nalang siya dyan. Yung pinakamadalas niyo po, parang napapansin mo sa isang linggo, ito yung lagi ng mali. Ayan, siguro. Ceiling fan po. Okay po. Sige. Yan. Dito na po tayo sa ating magsimulan na po tayo sa ating teaching. Walang takip, at yung katulad po ng tinitle ko is walang takip, walang tiis. Bakit po kaya natin ito nasabi? Katulad po ng sinabi ko kanina, is kapag magulo yung bahay, mas magulo rin po yung ating isipan. Kaya po tingnan po natin yung mga halimbawa ng mga bagay na kadalasang nakakalimutan natin, nakakaligtaan, pero napakalaki po pala yung magiging epekto nun sa ating kalusugan at kalinisan at kapayapaan po ng ating tahanan at isipan. Yan. Una po, yan, meron po akong listahan dyan. Katulad po nun sa binigay ko kanina. Number 1 po is bukas na balde ng tubig. Ayan. Kapag po naiiwan natin nakabukas yung balde, is yun po pala is napaka-perfectong lugar para itlogan ng lamok. Tapos lalo po yung mga lamok na may mga dala pong sakit tulad ng dengue. Yan. So hindi po pala kailangan na marumi yung tubig. Kahit po pala malinis yung tubig, basta po naiwan lang po natin silang nakalagay na bukas, is pwede po silang pamahayan ng lamok. Pangalawa po is yung mga baradong kanal. Meron po ba dito? Parang wala naman po dito. Wala naman din sa amin doon sa kasama. Oo nga po. Pero yung mga ganito po pala is kapag hindi umaagos yung tubig sa kanal, kahit po yung mga hindi po kahit yung mga tinatawag nating stagnant na water or yung mga stock lang. Saan po ba yung usually na kapag po yung may mga minsan sa paso, yung mga gulong na nakaano lang Parang siya. dito pagka, kasi alam ko na yung pag-umbao, maganda yung pagod ng katiwang-uwang yan. Yan po. Oo, pag may tubig, ay ano mo na. Tanggalin po. Diyan mo wala ka na. Kaya lang, pagdating naman dito sa araw, bukas yung natin. Oo, yung mga balde. Wala rin ako maitapit kasi gusto tayo kaya nga sabi kasi yung gusto ko bili ng isang ano ko dahil tab na malaki, tanto na natanto ng isang tipan lang. Ay ito nga
sana yung pagtangan ko, ihi na ako, pero kung nakahiga ako na naman, nagbangon ko na naisip ako na mag-ihi ako. Nagtulog niya. Sabi ko, ganun, hindi naman ako nakakulit. Eh, sabi ko, pero sa isang gabi, kung nabigat 4 na beses na lang dito. Ganun. Kapagkalagad ko, pag umaga ko, tuwing umaga ko, Yan. Yung mga buti na lang po is wala tayong paradong kanal dyan sa paligid. Kasi po, yun din po is pwede maging sanhi ng, ng pagbaha din po. ay dito naman pagba, diretso doon. Pagano Oo, naman pagano po. po. Yan. Ang kamo, ang ano dyan, yung may nakaipon ko. Yung dyan sa kalsada, kita nyo dyan. Opo, yan. Yan ang problema dyan. May mga dudumito yan, pag magluto ka dyan, ay, Oo nga po. maano ka talaga yan, magkaroon ka ng alipong nga. Madumi yan eh. Masalo na po kasi po, papasok pa po yung tricycle doon po Kaya nga. minsan nandun pa sa labas. Ay, yung mga bata na nag-school pa noon, natapak na yan. Kailangan daanan kasi meron sila mga sako na naman buwan. Pero wasak na ito. Oo nga. Sabi mo sa kanya, dapat ilagay ka mo ng bansa sa gilid para may daanan. Ay, mga tamad kasi. Maganda nga po sa May bansa ka dyan. Kung ayaw, mga 4 na piraso na pag dikit-dikitin mo. Itapo ka sa kanya. Tapos ilagay na rin dyan. Hindi sila ng daanan. Kung bumaha man niya mag-aapaw ang tubig, nagalito alam mo yun. Alsa. Tamad yun. Hindi lang mag-manifest yan mga tao dyan. Pagdating sa kalinisan. sila maglinis. Pagdating sa kalinisan, wala. Opo. Ang gusto ko kasi dito sa isang ganito, may pagkakaisa pa gano'n. Ganito na naman magdami ng ganyan, yung iba naman hindi. Sa kabantalan, doon sa kanila bantayan. Sa amin naman dito, lilis na ang tubig. Oo nga po. Pagdating tagulan, diretso yun doon. Doon po talaga yung ano eh. dito. Taas ito dito. Yan. Pangatlo po, dito sa ating is kalat na hindi tinatapon. Lagi naman po kayo, di ba, Sapo. pero po, nasubukan nyo yung mga nag-i-impact po pa. Kunyari po may mga karton, mga ganun po na, kunyari po iniisip po natin na pwede pa po yung magamit. Yan ang ginagawa ko dyan, yung naliit ko dyan, yung hinapang. Pinapaan niyo po. Ang hinapagitid ko dyan. Maganda po, yung mga ganong bagay is i-impact nyo po sa ano po na may lalagyanan po talaga sila. Kasi po kapag po nakakalat din po yun, pwede po silang pamahayan po ng ipis naman po at Talaga yung oo nga po. Ang ipis po, syempre po, hindi lang po siya nakakainis, di ba, nung katulad nung Oo nga nangyari po. nung nakaraan. pinagkatip-tip ko. Sabi ko basta sa nag-isip, kala ko sila umalis siya. Oo. Sana kayo paglingin niya nandun na sa dingding, Kaya nagkapang. po, Sabi ko, diba? ipis pala yun. Yan. Tawa ng tawa yung nakukulit ko si Lula. Bawal si Lula. Wait mo. Sabi ko, hindi mo. Kung nagpapanalangin ko naman ako. Oo nga po, hindi na. Ay, masakit kasi. Oo Sakit po. talaga. Ngayon na ako pinakakatip eh. Pumasok ko na sa akin. Nagkalagay ko sa iba ng tulipas ko. Panalangin ako. Tapos ang musik na patapos sa paglasa ko. Panalangin. Pwede lang kumakat. Ginagalan ko pa. Pinigilan ko pa. Pagkatapos ay alupihan. Oo. Ginanan ko pa. Pagkatapos ay tumayo ako. Hindi mo na ako napanalangin eh. Ano yun eh. Oo po, Sabi ko natigil. sa tanas talaga. Tumayo ako. Pagtayo ko, umalis. Uy, sana yun. Wala man dito nang ginanap ko lang pagkita ko na sa Ganda dingding. na sa dingding. Nagagapang. Sabi ko, Opo. ikaw pala na... Opo. Tawa sa sana. Patipip, pinakala. Ewan ko, bakit nagsuot yung doon. Ay, so, itinapos. Kaawin. Tapos sa panalangin. Kasi, nanalangin. Ako
nagdadala rin po talaga yan ng sakit. Kasi po pakalat-kalat lang po sila, may mga dala po silang ano, opo, kung saan-saan po sila nagpupunta, nagsusuot. Diba? Sa basurahan po, sa mga Ang kanto. karton talaga yung karton kita na. Opo, dun rin po yung mga singit-singit po, dun po sila nagtatago. Tayo. Yan. Tapos po, yung pang-alis is, Baka mayroon pang yan. Pang-apat po is yung basurahan na hindi natatakpan. Yan, yung mga basurahan po na kapag po minsan naka-imbak lang eh siya. kami, sako. Tapos Ah. inaano ko yung ano ko sa gabi. Tapos pinapilok ko. Mm. Pag linggo naman, kasi sila nagkakawa dito naman sila. Alinis po. Linggo. Wala naman kami matatapunan din sa mga. Opo, maganda po na isa. Yung sako lang ginagawa ko dati. Matakit ko. Opo, maganda po na may takip siya para po hindi po siya ano ng mga langaw. Yan, mga ipis. Kasi po, di ba po syempre, masala na po yung langaw, yan pa, gala-gala po Kasi siya. yung kanina may pinatain ako pero hindi ko alam kung natakpan nila namin yung ako dyan. Natakpan ko yan. Ano ko baga, hinapilo ko yung ano, hinapilo ko yung labi ng sako. Opo. Yung mga bata, kasi kung natakihan. Buti yung ulam ng mga ito. Sunod yun. Panglima po is yung kusina na may tirang pagkain na bukas at walang takip. Yan, minsan napapagod na tayo kaya sabi gusto na lang pahinga na lang muna, pahinga muna mamaya na muna yan. Pero nalilimutan po natin ano. Opo, maganda po. Mahalaga na may takip yung sa mga natirang Ano ulam. opo, talaga. Kasi po, yan, naamon po siya ng mga ipis, ng langaw, na pwede maging sanhin yung food contamination. Kasi po yung yung mga pinuntahan po nilang mga lugar, kung saan man po sila nagsusuot, pupunta po sila sa kahit po yung mga lalagyanan po pala, yung mga plato, kunyari po na malinis yan. Kapag wala po mga takot, pupunta po sila to. Yung sa akin naman yung mga ulam na tira, ako din na lang nagdabot ko lang sa akin. Pero pag marami, pag inatakpan ko na lang yan, bago pagkatapos na magkasaliin, Sumunod po, yan. Ay, tapos na. So, ngayon po is pag-usapan natin kung ano-ano po ba yung mga hayop, yung mga yan, nilalang na pwedeng magdala ng sakit sa ating tahanan. Yun po yung tinatawag natin vectors. Yan. Yung mga vectors po, ibig ko sabihin, sila po yung mga nagpapasa o nagdadala ng mga mikrobyo, virus, bacteria na pwedeng magdulot ng sakit. Katulad po yung pinag-usapan po natin kanina, una po, yung lamok. Yan, yung lamok po, isang kagat lang ng lamok, pwedeng maging sanhi ng sakit. Tulad po ng dengue. Yan, yung dengue po, yan po, ano po nun. Especially po ngayon, di ba po, tag-ulan talaga. Pero wala yung dyan, may mga bukas na mga nakatiyaya. Opo. Pag mga ng tubig yan, dyan, yung galing yung mga lamok. Opo. Padala ng tubig. Yan. Hmm. Ay, yung kaibigan na bata. Hmm. Isang linggo kami sa kapatid ng Tawakala. Yung sarap po. Nabasa ko po. Bakit ito? Sabi ko pa ng kilay kasi dito. Kasi natin yan, hindi na may isip na. Bali po, yan. Yung mga dengue po, kunyari po, ang mga common signs po niyan, yung kapag nilalagnat, may sakit sa katawan, nanghihina, tapos bababa po yung platelet, ganyan. Yan po, mabilis po yung lumala, lalo na kung hindi po natin nalalaman.
yan, madali rin po silang ang pangkaraniwang pong nagiging dahilan ng dengue, syempre po is yung pagdami ng lamok dahil dun sa mga hindi po natatakpan natin lalagyan ng tuwa. Pangalawa po is yung ipis. Yan, madalas po natin silang nakikita sa kusina, sa Kailan pa yung lababo. bukas na pagkain. Opo, Hindi lababo. malamig dyan noon. Opo. Mga bata. Pero huwag nyo kainin yan. May kain na Oo. sa tabi. Siyempre, busog na sila doon. Oo nga po. Yan. Yan. Opo, sa kusina po, yan talaga sila pampayan din lang. Po sa ilalim ng yan, sa banyo. Na yung mga ipis po na yan is marami po silang lugar na pinupuntahan. Sa dami po na napuntahan nila dyan. Yan, tapos gagapan po sila sa ating lamesa. Yun po, yun yung nagiging sanhi para yung dumi, lahat po ng mga bacteria, virus na dala po ng is mapapasa po kahit po yung dun po sa lalagyanan natin ng pagkain. Na yun po is, yun na po yung magiging dahilan na magkaroon tayo ng food poisoning. Yan, tayo magkakaroon ng diarrhea, magtatai tayo, sasakit yung tiyan, yan. At masaya na po, yung mga apektado po talaga nito is usually yung mga madali po mag-isakit. Katulad sa mga mahirap. Siyempre, wala na hindi na matatakpan ng pagkain. Opo. Sila, hindi na siya matasakit sa mga Opo. nakakaawa. Ah, Yung dito na pandemic, wala makain ng mga tao, hindi makalalakas ng tao. opo. Sabi ng bigla na yung dito na yung mga mangibo na video Ah, sa akin. Nagtawa niya ni Mr. Igin. opo, opo. Sila aso, nangbigay sa akin. Lata. Kasi hindi ako kakain ng lata. Kahit na yung mga apo mo, ito kainin. Kahit isa. Ay, pero ngayon, nakakain ako kasi kung minsan, naghanap yung panlasa ko. Yung inborn naman kami talaga sa isla. Kahit kung asawa ko. Naghanap ko ng panlasa, hindi na kami kami. Kasi gusto ko ang tao ko. Tapos yung ulo ng isla. Nakakain ako, pero pag minsan, ano, pali na malinis. Kasi lang ng ako. Talagang minsan bulay. Sabi ko nga, bakit nagtataas ang dugo mo? Baka pangit mo nagkain ng araw-araw ng palaya. Yung palaya, sabi niya, pagpagagdag ko. Wala naman po. Iba nahihilo talaga. Opo. Hindi nakaranas ako mahilo, yung pitik-init talaga. Ay, yung nagawa ko, mapasok ko lang. Mapasok ko, makabuhos. Ay, buhos na. Tapos sa medyo mag-aangan yung kondom ko. Tapos matanggal na yung lamig sa katawan. Wala, ito naman po. Yun lang, naabot ako ng dito. Hindi ang ginagawa ko kayo. Nakatulog na pala ako kung isang angat ako. Ano yung sabi ng bibig. Pag may butiki sana tumaid dyan sa bukangan. Narinig ko yun, ano yun? Nagtae ang butiki, wala. Wala ka. Hindi ka nga kasi ako nakasandal. Kaya nga sabi ko, tayo naman ako nga, wala ako sa kapatid. Pag nakita ako nagiging ng mga katanda ko dyan. Huwag kayo dyan maglaro, dito lang kayo. Ang gising niyo. Ay, kung walang hangin, buti nga ngayon, mahangin lang yun. Pag walang hangin, pag nag-iikot naman sa minsan, mahaaibig din. Oo nga po. Nung nag-42 yata yun,
ba, 47, ganun. Kapag taas Oo, po nagtaas. oh. Akala mo, hindi ako makababa dahil wala rin hangin, puro init. Saan ka sumandal, puro init. Magigatan, wala ka talaga mapuntahan sa ano. Maligo kami, maya ano na rin. Wala na rin. Tapos ano lang, ay, sige, sabi ko pa ngayon, katawan, sabi ko pag medyo palubog ng araw yan, di ba? Malamig na. Medyo malamig na po. Pero pag po talaga, Pero ganitong oras, naku, Oo, kainit. Mayroon talaga sunod-sunod dalawang araw na mainit. ah, Sabi ni Bibi, sabi kayo tutulogin ng mga bata. Doon, sa labas. Mabuti pa yung may kate kami dyan noon. Nung humiran yung kate, yung nasira na. Wala na kami higaan. Ang kaso naman, ang inaano namin dyan, ingatan. Yung magbababa yung uod na mga, nagbababa na may galing dun sa Talisay. opo. Ay, Makati yun. Kaya yun ang ingatan namin. Ay, nakamulitan ko yung bumababa. Mahigat. Makati yun. Kaya nga po. Opo, tubig po talaga. Okay po. Tuloy po tayo. Yan. Pangatlo po is yung langaw. Yan. Yung langaw na palipad-lipad po kung saan-saan, sa basurahan, sa mga dumi ng hayop, yung mga pagkain na iwan, kung saan-saan po sila lumalapag, na pwede pong mailipat dun sa ating mga pinagkakainan. Ang resulta po nito, pwede po tayong magkaroon ng sakit, yung pong tinatawag na typhoid fever, yan, pagtatae, or mga sakit po talaga sa tiyan. Yung tubig ng bigla lang sumasakit din natin alam yung pagkakasain. Oo, oo. Tapos, pang-apat po is yung daga. Yan. Hindi lang po sila nagdudulot na bar. Magulat ka, biglang may malaking daga na mataba dyan. Ang dagaban hindi ko alam kung nang marami pag ang basura. Opo. Sabi, may mga kuwan niya nag-iba. Diyan pala sa nagbahay. Lalo dyan sa nagbahay. May ano sila dyan, may talagang magitan sila sa lalo. Nahabol na ng aso. Pag nakasiksik ka doon sa mga damo, hindi ka nakikita. Opo. Sila po, yung talaga nagbibigay rin po sila ng sakit. Especially po, yung leptospirosis po, na ano, kapag baha din po. Yan, yung mga nagagalaw po. Ano katulad ng mga pag-ikot Yan, kapag dumaan po dyan, yan, na pwedeng magsanhi ng sakit dahil po sa ihi ng daga. Madalas itong kumalat po yan sa mga baha, sa mga mabababang lugar. Kaya mabuti na lang po is dito po is na mataas. Kaya po, hindi po masyadong, hindi maiipon dito yung tubig. Yan. At, yan po yung leptospirosis po, yun po yung mga, yun po yung sakit. Matibig ng lagnat, sakit ng katawan, yan. Opo, yan. Na, ang ano po talaga niyan, ang ano is most likely yung mga bata. yung ginitlang kaso ka, tapos namumula yung mga buto sa balat. Opo. Ano sila ng mga tubigkas, hindi naman pala. Ano nila walang dito. Paliguan natin mga dito. Sabi nyo,
sana pinapunasan ka ng maraming tubig, naligo. Sabi ko, di, ligo ka naman yan para sa mga ligo sa tubig. Yan ang ginagawa tayo. Ligo lang po talaga. Para yung Yan. So, paano po ba tayo makakaiwas sa sakit sa gawa ng mga ako ito vectors, lamok, ipis, daga at saka langaw. Yan yung vectors po na tinatawag. yun nga, yun ako makabili naman. Magpag-spray. Ay, opo. Kaya niya pala tulog sa liis. Wala na pang bigit. Dapat ka ng spray. Wala yung bigit niya. Kaso na nakapagin. Sa pira, wala pa nahawakan pira. Matagal na akong nakabili pang spray. Yung nabili ako dahil kung ipis na pag-spray. Sa gabi. Hindi ko alam ang pangalan ko. Yan. So, ano po dapat ang gawin natin para makaiwas sa mga sakit? Yan. Ito po yung gagawin natin. Ang tamang sanitation practices. Unang-una po is takpan ang mga balde. Kapag po hindi nakatakip yung mga balde, lalagyan ng tubig, nagiging paborito silang tirahan ng lamok. Yan. Kaya po, importante po na lagi pong may takip yung ating tubigan. Para po, hindi po sila pangitlogan ng mga lamok at para maiwasan po natin magkasakit. Kasi talagang paborito po sila ng puntahan ng lamok. Yan. Takpan po ang mga balde. Pangalawa po is itapon ng mga stagnant water. Yan po katulad po ng mga sinabi ko, yung mga tubig po sa may lata, sa may paso. Yan, yung katulad po sa may tubo po. Yan. Ayan po ay tinatawag na stagnant water at yan po, dyan din po yung pinangingitlogan ng lamok. Kaya po regular nating tingnan, baka po kasi, masalo kapag umulan-ulan dyan, tingnan po natin yung paligid natin, baka po may mga may mga tubig po na naipon. Yan. Para po hindi po sila pang magana ng lamok, matapon po natin sila agad. Pangatlo po is walisan yung bakuran. Yan. Maganda po na pati po yung mga basura, yan, yung mga tangon po sa paligid, is pwede pong pamahayan po kasi yan ng mga insekto, yan, or mapagtaguan ng mga daga. Kaya po, yan po, pagwawalis po, as much as possible, is malaki po yung tulong para mapanatili po yung malinis po at ligtas at kaaya-ayang kapaligiran natin dito sa ating bahay. Yan. Segregate po ng basura. Nagsisegregate po ba kayo ng basura? Pinaghiwalay. Kunyari yung mga nabubulok, yung hindi nabubulok. Yung mga, yung mga, magkain dyan ng mga, pakwan. Opo. Ay, mayroon talaga nalagyan yung hindi inahalot sa akin. Kasi mabigat yun. Dapat po magkaiba po yung nalagyan ng ating para po, Kung wala, doon sa basurahan sa lakas. Sabi ko nga, mag-ikutay kayo ng basurahan tapos yung ilagay kasi nabubulok. Sa sako, yung sisirya. Ang sabi naman, hindi ka lang. Kasi yung tinatanggal-tanggal ko yan. Tapos ang nalagay mo yung strap ko, makuha ko ng bawat makuha na. Sa dagdag din na maubos yun. Importante po na ipaghiwalay po natin yung mga nabubulok at hindi nabubulok para po hindi po bumaho kasi po nagsama-sama sila kasi po yun doon po naaakit yung mga langaw, yung mga ipis, daga, kaya po opo, nangangamoy sila yan at doon po sila lumalapit kaya ugaliin po natin yung ganong sa paghiwalay segregation.
paborito rin puntahan ng mga insekto. Kaya po, dapat ito ay laging malinis dahil ito ay madalas, dito madalas ang pinanggagalingan ng mga Ay, yung ano, tubig sa kusina. May takip naman yan. dito. Biro, langgana, ay pagdating sa kusara. Opo. Simula ka ng takip lang. Yung mga bata ka nagagalit, ba't daw natakpan na yung tingnan ng kusara? Yung ating mga bahay, may takip-takip ka. Hindi inadapuan niya ba? May butikit na Oo nga po. ang butikit yun lang yun sa dingding ka pa. Nagkamito din lang yung vaccine. Takip pa sa Alabat na. Ayan. So, ang kusina po at CR ay dapat natin linisin dahil dito madalas nanggagaling ang microbio. Yan, ang mga marunong kusina ay pwedeng pagmulan ng food poisoning, habang ang CR naman ay pwedeng pagmulan ng iba't ibang sakit kung hindi nalilinis ng maayos. Nalilinis pa ba? Ha? Ano pa ba? Ilang percent? Dalian ko na yun. Ngayon naman po is gagawa tayo ng cleaning checklist. Yan, ang sarili ninyong plano para sa isang malinis at ligtas. Maganda po sana na gagawin natin ito kasama sa review. Pero, mga amazing siya. Kaya po, kayo na lang. May ballpen ba dyan, Doors? Pacheck ako. Yan. Ito po, ay yung tinatawag natin, ito po yung magiging return demonstration nyo po. Ibig sabihin, kayo, mamaya po is, or sa mga susunod na araw, kayo na po yung mismo gagawan. Not. Gagawin ko rin po sana ngayon, pero kung may time po tayo mag Yan. So, meron tayong, dito po gumawa po ako ng, ano po, ng parang table po dyan. Palagi po dito, bilang ng linggo, kung ano po yung petsa, yung araw, kaya po, Lunes, Martes, Webes, Biyernes, at Linggo, syempre wala pong Sabado. Tapos, yung mga gawain. Dito po, sa, sa gawain, tutukuyin po natin yung mga gawain sa bahay. Especially po yung dito po pagwawalis sa paligid, pagtatakip ng mga lalagyanan ng tubig. Yan po, ilalagay po natin yung gawain dito. Tapos, dito po sa pangalawa po is yung itinalagang miyembro. Maganda, kaya po sana maganda dito si Virgie para po makakausap din natin. Kasi palimutin naman ako na. Kaya nga po. Kaya po ito, is dikit, ay lalagay po natin siya sa madaling makita. Tapos titingnan po natin, dapat nakalista, maganda po nakalista siya dito. Ito to, kaya kunyari po dito sa Lunes, ay yung gawain po ay malinis ng kusina. Yan, sa kusina. Tapos dito sa ito nalagang miyembro, ilalagay po natin sa yung miyembro. Tapos, para malalaman natin na nagawa yun, checkan po natin. Pag yan talaga ay makakalimutin. Kalimutan ko talaga yan. Yung aking yung aking tira. Opo. May nagbili ng tubig dito. Nalagay ko lang yan dyan. Hanapin ko yan. Tapos sabi ko, kinuha niyo yung pira dito sa tubig. Binta sa tubig. Wala man, ay, sabi ko, tulad dito. Yung palang hinanapan ko doon, yung naman doon nakalagay. Ay, di nagbintang ka na. Pero sabi ko, bakit kinuha niyo yung hanap? Binta sa tubig yun. Makita-kita ko, sabi niyo yung video. Baka makita mo rin mamaya, maisip ko yan. Ay, di hapon. Hindi ko lang pala ito. Nakalimutan ko talaga. Yung katulad ko talaga. Meron din po. Maganda po. Pero na hindi ilagay. dito ang bayan. Nilagay niyo po siya sa madaling makita. Siguro isa na lang dito. Oo nga po. I-instruct ka na rin na, sabihin ko na lang rin po si Virgie mamaya. Yan. Tapos po, yan. Yun yung magiging natin. Tapos, chuchutan po natin. Kunyari po si Virgie ang may gagawin. Mamaya lalagay natin dito. Kayo po ang mag-check sa kanya kung ginawa niya po ba talaga yun.
Pag wala, hindi lang ako. Ganun daw. Walang ginawa. Halimbawa, nakalimutan mo. Ata. Ay, wala. Lunes na wala pong naano. Maganda rin po kapag tayo magpaplano ng may lilinisin. Kunyari po, sa ganitong araw, Ay, sa paglinis naman dito. Ay, may ako. Wala isipin mo mapapit na ako dito. Sabi ko yun, alam mo yun ako nagawa sa sabi ko, ate na natin bahay dito nila. Ay, mga bata kasi nanakot dito. panabot. So, sabi ko, minsan tayo na sa kami. Kung ano yung noon na ginagawa ko, pati ginagawa yun. Ay, bahay namin noon. Parang hindi ka mag-apak yung aming hangganan ay tabla. Maging tabla. Puro mga minuto. Tapos yung bahay namin na ano lang yun, yung pinakuha na buhayan, maging tabla. Wala kang sabi nga sa amin, hindi tabla yung bahay ninyo. Kawayan ako dito. Natutuwa kasi ako magtingin na maging tabla yung sa ito. Kasi yun ang nakasnayan ko yung pag-iit pa. Ay, yung nanay ko, stick pa yun. Ay, noon naman kaya, yung inampas namin yung daan na sa amin, yung ano, ang tuyo niya, saka mo, ano, bunapit. Ay, maganda naman, hindi ka. Trabaho namin. Kung paplanuhin natin. Kung araw-araw naman po, maganda po. Na ano, parang Kaya lang, nagwalas ka dyan, wala ka ng check, hindi mo alam na may ginagawa. kunyari po, ay Lalo kung kasi, ano. birthday ay papasok na rin sa Opo, malapit na po. Diyos. ay hindi natin ko na maintindihan mo ganun. Pagkatapos na maglilis ako, nakasahin. Tapos kain, natulog pa lang ako. Kapag ganun yung sahin. Ako ako naman isa, sila mo sahin. Pero tagal-tagal ako nakapagpagod. Ay, ano, naluto ako. Pero sa tuwa ko naluto ko. Si Bale, si Virgie, sasabihin na lang rin po natin mamaya. Yan. So, huwag yung kalimutan, isa pa rin yan pag nagkaroon ng mga tropa na dito. Oo, ano din yan. Mas gusto pa rin din na dyan, magkakaboy-laboy dyan sa mga katropa na yung mga dalaga din. Magkasama mabit. Sama-sama sila. Yan. Wait lang bukas. Opo, favorite word. Oo. Sa amin, mga walang ganyan noon. Pag sinabi mo sandali lang, ay, ang sandali niya, may pag mo, may pamalo na. Gusto kasi ng mga magulang doon, pag sinabi siya po siya, kasi siguro ako ay sabi ko pag yung pansay ay napakay dyan lalo may pang-aputik yung mga tinas mo ang dali mo sa bakit sinunod pati yung mga babae hindi maginis din sila sabi ko pag hindi kayo marunong maglinis sabi ng tao di kayo tinuturuan kung nag-try sa akin magulang ko ganyan yung after ko na maglinis kayo para magdating mo sa akin hindi ka maglinis kayo kasi rin yung pag laba kayo, sabi ko, yung uniform niyo, dalawa lang yung tagtagin, laba kayo. Pagdating sa hapon, laban yung uniform niyo, bukas iba naman yung suot yung laba na. Ano lang ako sa kanila. Wala nga may pambili, pero sa siyam sila. O ang dalawa lang dyan dito nagapasok. Yung pito ay puro na yung napasok. Ay saan yung daling yung anak ko.
kanila naman. Yung iba, katapos sa ano, kayo nila sa eh kayo nga ang bahala, sabi ko kung kayo sa mga tao. Nagpa-aral kayo, ayun pa. Hindi pa naman ito. Ayaw niyo mga pamuhay ng asawa ko. Kung ikaw naman ang kapatapos, yung dalawang babae ang kapatapos ko. Yung isa na tulong din sa tala. Nag-transfer yan sa student. Private na yung nagawaan. Sabi ko mag-transfer ka ng hindi sabi ko mag-ano ka ng civil service, magkita sa gobyerno, sabi ko transfer ka sa gobyerno. Ano ba yun? Ano ba iskapan nila si Roland nyo? Na Emilet? Opo. Ay, maiskapan nila yan. Wow. Magmula kay Nisha sa babae kung anong panganay. Opo. Kay Aisel. Maiskapan nila yan. Wow. Pati yung ang hindi lang nakapasok yan, yung ating mga lalaki na siya na rumbo na yan. Ganun yung tapos ng Betsy. Yung pangalawa ko sa Adventist ng Bradley, paaral ni Mr. Gonzales. Siya ang ano dyan eh, ang trainer ni Mr. Gonzales. Sponsor pala sa sponsor. Ay, paano kasi pala kanta yan? Ay, gusto ni Mr. Gonzales ay laging kanta. Tapos yung pangatlo ko, si Noel, kay Ma'am Mariano pa rin yan, nag-aaral. Yan ang manok niya, Ma'am Gambuwa at ni Lola mo eh. Ang nasa ano sila, sa campaign. Opo. Yan, siya talaga ang nilalabigyan ng pampito. Ay, may gitara yan. Oh, gising na kayo. Pagka-pito yan, sabay tugtog yan. Nakanta niya. Naganda. Paborito yan, si Noel. Paborito na yan. Tanong mo kay Lola mo. Ah, sige po. Ay, Pagbalik na paborito na sila ni Ma'am Gambuwa. Opo. Yung nasa Amerika ngayon. Yan, si Nisi naman. Yan ang taga-dala niya ng mga gamit. Uwi. Ate Aisel. Tapos ito si Ruel. Ano din yan, manok-manok niya niya, ano, ni Ma'am Gambuwa. Ay, si Ruel. Kalahati lang yata bago na paano sila. Pag-Amerika. Pero yung pangalawa ko, pa-experience talaga niya dito sa amin. Dito ka na lang tuwid. Tapos ako na lang magpa-aral sa dito. Mura ka lang ng ano, sa atin. Mura ka dito sa atin. Hindi ako mga problema sa mga bata. Kasi nila lang nila isa nila. Ay, yung ating panganay na graduate na namin. Dito na lang siya ng high school. Wala, super. Yan. So, ayan po, yung ating good sa health teaching natin ngayon, ang ano natin is, ang tatandaan, pinakatatandaan po natin is, walang takip, walang peace. Kaya, kailangan kapag po may mga nakabukas tayong balde, yan, mga lalagyan na ng tubig, i-check po natin lagi, para po tayo po ay, hindi tayo nag-iimbita ng lamok papasok sa bahay natin, kundi, kung may laging takip, kung lagi tayong nagtatakip ng mga lalagyanan, yun po yung isa nating panangga sa sakit. Yan. Hindi naman po siya complicated, lalagyan mo lang po siya ng mga mga tabon, yan. Para basta po malinis at saka wala pong at saka may takip, yan po yung magiging safe tayo. Ganyan po yung kasimple. Kaya kahit po maliit po yung mga ginagawa natin yan, maliliit lang po yung ginagawa natin, pero po napakalaki na po na tulong po nun sa ating kalusugan at kaligtasan po na ating bahay. Ang importante po is lagi niyo po siyang ginagawa, hindi niyo po nalilimutan. Yan. Kaya maganda na kapag po may takip, may peace, malinis sa tahanan, ligtas na pamilya. Yan, sama-sama po natin linisin na ating tahanan. Ngayon ang gusto ko lang yan yung tab na malaki. Para isaan na magadoon. May takip